Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang Hari ng Sanlibutan, the Solemnity of Christ the King. Ang dakilang kapistahan na ito ay nagsimula noong 20th century sa pamamagitan ng encyclical letter ni Pope Pius XI noong December 11, 1925 na may pamagat na Quas Primas o In the First. Ang layunin ng dakilang kapistahang ito ay ang ipakita ang kahalagahan ni Kristo bilang Hari ng Sanlibutan laban sa mga naghari-hariang ideolohiya noong panahong iyon, ang communism, ang totalitarianism at maging ang atheism. Sa panahong iyon, maraming bansa ang nawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa naganap na unang digmaang pandaigdig at pangalawa, dahil na rin sa umuusbong na ideolohiya ng communism at totalitarianism. In response to this upheaval, bilang tugon, itinatag ni Pope Pius XI ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari na nagpaalala sa mga tao sa panahong iyon na ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na hustisya ay nagmumula sa Diyos at makakamit lamang sa Diyos at hindi sa mga makalupang lider o hari at hindi sa makalupang ideology. Sa Ebanghelyo ngayong araw mula kay San Juan, ipinapakita sa atin kung paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang hari sa harap ni Pilato. Sabi niya, "Ako'y ipinanganak at naparito sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan. Nakikinig sa akin, sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Dito, binibigyang diin ni Jesus ang isang mahalagang mensahe na ang kanyang paghahari, ang kanyang kaharian ay hindi batay sa kapangyarihan ng mundo, kundi batay sa katotohanan. Ang katotohanan ito ay ang kanyang mga turo, ang kanyang buhay, at ang kanyang sakripisyo para sa atin. Makikita natin sa kanyang ipinupunto na ang kanyang kaharian ay salungat sa kaharian panglupa, sapagkat ang mga hari sa mundong ito ay naghahari gamit ang lakas, yaman at kapangyarihan, ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay naghahari sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at sakripisyo. Pinili niyang maglingkod sa halip na magtangi. Pinili niyang magdusa at mamatay sa krus para sa ating kaligtasan at kaginhawaan sa halip na tumalikod o lumayo sa kanyang misyon. Ang kanyang trono ay hindi sa isang palasyo, kundi sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ipinakita niya na ang kanyang kaharian ay isang kaharian ng pag-ibig, kapatawaran at buhay na walang hanggan. There is this scene in a Marvel movie, The Avengers, kung saan sa tagpong yon, isang pag-uusap o isang pagtatanong sa pagitan ng mga pangunahing tauhan na nagtanong sa isa't isa. At ang tanong ay, "What master do you serve?"
na nasinagot ng ganito ng isa namang tauhan sa movie, "What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus?" In relation to the solemnity of Christ the King, friends, brothers, and sisters, parehong tanong ang gusto kong itanong sa inyo. Sino ang inyong Panginoon? Sino ang inyong hari? Si Jesus ba ang naghahari sa inyong mga buhay? Kung totoo tayong tagasunod ni Kristo, kung totoo tayo na ang ating Panginoon ang hari sa ating buhay, then hindi pwedeng wala tayong gagawin. Meron tayong gagawin sa ating buhay pananampalataya, at ito ay ang ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos through our constant witnessing. Sabi nga in Bishop's own words in his homily last October in his pastoral visit, bilang mga Kristiyano, sabi niya, tayo ngayon ang tagapagdala ng mabuting balita. Tayo ngayon ang mukha ng mabuting balita. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating pananampalataya at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, sa pamamagitan ng mga maliliit na gawa ng kabutihan, ng pagpapatawad at paglilingkod sa mga nangangailangan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng ating totoong pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating hari. Sa pagtatapos sa pagdiriwang natin ngayon ng Kristong Hari, naway magising tayo sa katotohanan na si Kristo ay hari, hindi lamang sa araw ng kapistahang ito, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Siya ang ating hari at tayo'y kanyang mga lingkod na tinawag upang ipalaganap ang kanyang kaharian ng pag-ibig at katarungan sa mundong puno ng pangangailangan. Nawa magpatuloy tayo sa pagninilay at magdasal na maging mga tapat nawa tayong saksi ng ating hari. Amen.